Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Noong unang panahon, may isang lalaki na may espada sa kanyang harapan ng tahimik na iniisip ang mga sinabi ng kanyang master bago ito pumanaw. Ang maabot ang tugatog ng espada ang tila naging misyon at huling habilin ng yumaong master para sa kanyang estudyante, na hanggang sa mga sandaling ito ay nakatatak pa rin sa isipan ng lalaki. Habang pinagmamasda ng mga marka ng espada sa paligid, ay sinabi nitong naabot niya na ang tugatog ng espada, matapos gamitin ang sandata na iniwan din sa kanya, sa loob ng mahigit na 100 taon. Pero ang lahat ng ito ay walang araw kabuluhan sa harap ng kamatayan, at habang pinagmamasda ng dugo sa kanyang palad, ay pinagsisihan ng lalaki na ginugol niya ang kanyang buhay sa pagiging pinakamalakas sa espada. Ito ang huling mga salita ng lalaki, at sa tabi ng kanyang espada, ay mag-isang namatay ang pinakamakapangyarihang nilalang. Makalipas ang maraming taon, ang kilalang pamilya na gumagamit ng mga lason at lihim na mga sandata, ang angkan ng Tang na naghahari sa bayan ng Sichuan, ay bumagsak na kasama ng alyansa ng mga martial artists sa kamay ng isang bagong puwersa. Ang Demon Lord na si Yeon Jung-hyuk ay mahilig sa mga babae, at kapag may nagustuhan ng lalaking ito, ay agad niyang pakakasalan ang dalaga. Sa sandaling hindi siya bigyang pansin, o tanggihan ang kanyang kagustuhan ay puwersahan niyang kukunin ang babae kahit ilang tao pa ang kailangan niyang patayin. Ang kakaibang pamamaraan ng Demon Lord na ito ay nakarating hanggang sa lupain ng mga Tang sa Sichuan, at ang anak ng pinuno na si Tang Jie ang kanyang nagustuhan. Pero hindi pumayag ang mga Tang na basta nalang kunin ang kanilang kapamilya, at buong puwersa nilang hinarap ang baliw na Demon Lord. Hindi rin nagtagal ay matagumpay na naprotektahan ng buong angkan ang anak ng pinuno, pero dahil ibinigay nila ang lahat para gawin ito, ay siyang naging simulan ng pagbagsak ng dating kilalang angkan. Sa kasalukuyan, makalipas ang ilang taon ay isang binata ang nakadapa sa lupa habang hinihiling na sana'y nagkaroon siya ng isang mapayapa at ordinaryong buhay. Sa likuran niya ay may isa pang binata na ilang beses siyang tinadyakan, habang sinasabing maswerte ang binata dahil hindi sila pinaalis, matapos sirain ng kanyang ina ang kanilang angkan. Hindi nga raw dapat agad na mawalan ng malay ang kawawang binata, dahil marami pa siyang kailangang tiisin galing sa kanila ng mga kasama niya. Hindi rin ito nagustuhan ng tumingin ng masama pabalik ang binata, kaya't nagpatuloy ang mapangaping binata na sakta ng ating bida, habang sinasabing ang kanyang ina ang dapat nasisihin sa mga nangyayari sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas, habang naglalakad pa uwi ang kawawang binata, ay isinaysay nito ang masaklap na buhay niya sa araw-araw sa kamay ng mga batang kasing gulang niya. Nang dahil sa nakuha ng kanyang ina ang atensyon ng Demon Lord, at bumagsak ang angkan ng mga Tang dahil sa pagtatanggol sa kanya, ay nadamay ang binata sa nangyayaring paninisi at pananakit para sa kanyang ina. Maya-maya pa ay nakauwi na ang ating bida, at nagulat ang kanyang inang si Tang Jie nang makita ang itsura ng binata. Mabilis na tinanong ng ina ang kanyang anak kung anong nangyari at ganito ang kanyang kalagayan, pero nakangiting sumagot ang binata na ayos lang siya dahil wala naman daw nangyari. Hindi naman naniwala ang kanyang ina sa mga sinabi ng binata at tinanong kung inapi siya ng ibang mga bata, pero agad niya itong itinanggi at sinabing nahulog daw siya habang nakikipaglaro sa mga kaibigan. Bakas sa kanyang ina ang matinding pagkabahala para sa kanya, kaya't agad niyang sinabihan ng ina na huwag mag-alala dahil mag-iingat na raw siya sa susunod na pagkakataon. Maya-maya pa ay nagpatuloy na ang binata sa paglalakad papunta sa kanyang silid, at nang tanungin ng ina kung nais nitong kumain, ay sumagot itong wala siyang gana kaya't magpapahinga na lang muna siya. Habang nakahiga ang binata ay tahimik nitong pinag-isipan ang mga nangyayari. Alam ng binata na hindi kasalanan ng kanyang ina kung bakit siya pinaparusahan, kaya't sa palagay niya ay hindi na kailangang malaman pa nito ang kanyang pinagdaraanan. Hindi rin siya maaaring magsumbong sa mga opisyal ng angkan, dahil mas lalo lang itong magdudulot ng mas malaking gulo, gaya ng nangyari sa kanyang ama, matapos gumanti ang mga nang-aapi sa kanila. Kahit nga raw umalis sila sa angkan ng mga Tang, ay nakasisiguro ang binata na walang kahit sinong tutulong para protektahan silang mag-ina.
Hindi tuloy maiwasan ng binata na itanong sa sarili, kung ganito rin ba ang kanyang magiging kapalaran kung nabubuhay pa ang kanyang ama. Kinabukasan, sa kasamaang palad ay hindi ito naiiba sa mga nakalipas na araw, dahil patuloy pa rin ang binata sa pagtitiis, mula sa pang-aapi ng mga bata sa kanilang angkan. Habang aliw na pinapanood ng tatlong salarin ang kawawang kalagayan ng ating bida, ay sinabi ng isa sa mga itong hindi kailangang umarte ng gusto ng binata, dahil nag-uumpisa pa nga lang sila sa pagpapahirap na gagawin sa kanya. Habang masayang binubugbog ng dalawang binata ang ating bida, ay tinanong nito sa kanyang sarili kung hanggang kailan niya titiisin ang mga pang-aapi, at hanggang kailan sila mamumuhay na parabang insekto ang tingin ng lahat sa kanilang mag-ina. Maya-maya pa ay natigilan ang dalawang binata sa kanilang ginagawa, nang marinig ang boses ng kasamahang binibini. Pinaghandaan nga raw niya ng husto ang pagkakataong ito na makipaglaro kay Yeon Myung, kaya't mas makabubuti kung hindi nila siya masyadong bubugbugin. Dagdag pa ng binibini na nagngangalang Yang Ryung, ang paligsahan para sa susunod na magiging pinuno ng angkan ay nalalapit na, kaya't kailangan na nilang maghanda at subukan ang mga lason na gagamitin nila sa kompetisyon. Kasabay ng paglabas ni Yang Ryung sa isang malaking karayom na naglalaman ng lason, ay agad na sinakyan ng isa pang binata na ang pangalan ay Jonggil ang ating bida upang hindi ito magpumiglas. Dagdag pa ni Jonggil, dapat nga raw ay magpasalamat pa ang binata sa kanya dahil maaari siyang maging isang lumpo, depende sa magiging reaksyon ng kanyang katawan sa lason kaya't tinutulungan niyang hawakan siya para mapigilan ito. Habang unti-unting lumalapit ang binibini ay sinabi nito sa ating bida na wala siyang balak na patayin siya, at sa sandaling malaman niyang epektibo ang lason, ay agad niyang ibibigay sa binata ang lunas para dito. Ilang sandali matapos niya itong sabihin ay agad na itinusok ni Yang Ryung ang nakakalasong karayom sa leeg ng binata, sabay sabing kailangan niyang tiisin ang sakit at huwag mamatay. Masayang-masaya naman ang binibini nang makita ang epekto ng kanyang lason sa balat ng binata, at habang namimilipit sa sakit ang ating bida ay muli niya itong pinaalalahanan na kayanin ang epekto hanggang sa matapos ang pagsusuri. Makalipas ang ilang oras, nagising na ang binata matapos ang matinding pagpapahirap sa kanya, at sa gitna ng ulan ay nakadapa ito sa lupa habang nakatulala. Magiging mas madali nga raw para sa kanya na sumuko na lang at ipikit ang kanyang mga mata, ngunit nang maalala ng binata ang kanyang ina na maiiwang mag-isa na walang magtatanggol, ay mabilis ding nagbago ang kanyang isipan. Kung hindi nga lang daw siya ipinanganak na mahina, kung may kakayahan lang daw sana ang binata na labanan ang mga umaapi sa kanya, ay iba sana ang naging takbo ng buhay nilang mag-ina. Hindi rin naman daw masyadong malaki ang hinihingi ng binata, ang nais lang niya ay magkaroon ng kakayahang ipagtanggol ang sarili at ang ina, laban sa mga taong nang aapi sa kanilang angkan, para mamuhay ng tulad sa isang normal na pamilya. Ito ang mga salitang lumabas sa bibig ng binata, ilang segundo bago magpakita ang isang misteryosong espada sa kanyang harapan. Nang mapansin niya ito ay agad siyang bumangon para makatiyak kung tama ba ang kanyang nakikita, pero hindi siya nagkakamali. Isang espada nga ang bigla na lang lumitaw at para bang tinatawag siya nito. Hindi naman maintindihan ng binata ang nangyayari, dahil kahit nakasisiguro siya na ngayon niya lang nakita ang misteryosong espada, ay tila hindi raw ito naiiba sa kanya, na para bang siya ang nagmamay-ari ng sandatang ito. Nang hawakan ng binata ang misteryosong espada, ay agad nitong ipinakita sa kanya ang nakaraan ng pinakamalakas na nilalang na nabuhay, na siyang dating nagmamayari ng sandatang nagpakita sa kanya. Nasaksihan ng binata kung paanong isa-isang naabot ng lalaki ang iba't ibang level sa paggamit ng espada, hanggang sa marating nito ang tugatog, at di kalaunan ay tinawag na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ginugol ng lalaki ang kanyang buhay para makamit ang hangaring ito. Ngunit sa bandang huli, matapos marating ang tugatog ng espada, ay hindi niya pa rin kayang pigilan ang kamatayan na unti-unting dumating sa kanya. Nang maunawaan ng lalaki na ang lahat ng kanyang sakripisyo at paghihirap ay mawawalan ng saysay sa sandaling mamatay siya, ay labis niya itong pinagsisihan at hiniling na sana ay namuhay na lang siya ng mapayapa. Ilang sandali pa ay nagkaisa ang mga katauhan ng lalaki at ng ating bida, at habang nakahawak sa misteryosong espada ang dalawa, ay sabay nilang sinabi na nais nilang magkaroon ng isang normal na buhay sa pagkakataong ito. Sa wakas ay naunawaan na ng binata kung bakit pamilyar sa kanya ang espada na biglang nagpakita, bumalik na sa kanya ang lahat, ang pinakamakapangyarihang lalaki sa nagdaang panahon, at ang binatang si Yeon Myung ay iisa.
Sabay nilang isa sa katuparan ang magkaparehong hiling na mamuhay ng payapa, at magkaroon ng isang normal na buhay kasama ang ina. Kinabukasan, maagang nagpaalam ang binata sa kanyang ina para umalis, pero labis ang pagkabahala nito dahil umuwing may malaking pinsala ang kanyang anak kahapon. Mabilis namang sinabi ng binata na huwag mag-alala ang ina, dahil hindi na nga raw ulit mangyayari sa kanya ang mga nangyari sa mga nakalipas na araw, at maya-maya pa ay nakangiting nagpaalam ang binata bago tuluyang naglakad palayo. Sa kabilang banda, nag-uusap ang dalawang hangal na binata tungkol sa kanilang ginawa kay Yeonmyung kahapon, at nangangambang hindi magpakita ang binata sa kanila dahil sa mga nangyari. Hindi nga raw nakakagulat kung hindi muna ito magpakita sa kanila dahil sa pambubugbog na ginawa nila kahapon, pero kung gagawin daw ito ng binata ay mas lalo nila itong pahihirapan sa sunod na pagkakataon. Pero hindi na raw ito mahalaga sa ngayon, dahil kung magpapakita ang binata ngayong araw sa kanila, ay muli nila itong paparusahan, at kung hindi naman ay plano nilang ipagkalat sa ibang mga bata ang ginawa nila para tuksuhin ng lahat ang ating bida. Maya-maya pa ay dumating na si Yeonmyung, at habang naglalakad ito papalapit sa lokasyon ng dalawang binata ay nagsalita ang kasama nilang binibini, at tinanong sa ating bida kung bakit nahuli siya ng dating. Labis nga raw nag-alala ang binibini na hindi magpapakita ang binata sa kanila dahil sa mga nangyari kahapon, kaya't masaya daw itong malaman na maayos ang kalagayan ng binata at muling makikipaglaro sa kanila. Habang may malaking ngiti sa kanyang mga mukha, ay masaya nitong tinawag ang ating bida na para bang walang nangyari. Nang makalapit si Yeonmyung ay mabilis na tinanong ng binata, nagngangalang Munchan, kung bakit parang hindi man lang naapektuhan ang binata sa nangyari kahapon, dahil wala man lang itong ni isang gasgas sa kanyang mukha. Sabay-sabay namang nabigla ang tatlo nang sumagot ang ating bida na hindi raw siya nasaktan, o nagalusan man lang sa ganong klase ng pambubugbog. Natawa naman ang tatlong hangal dahil mukhang nasira na raw ang ulo ng binata, dahil sa natamong pinsala nito sa ginawa nila. Labis nga raw na nagsisigaw ang binata kahapon matapos nilang pahirapan siya ng husto, pero ngayon ay nakapagtatakang iba ang mga sinasabi nito. Maya-maya pa ay tinawag ng binata sa kanilang mga pangalan ang tatlo, na labis na ikinagulat at ikinagalit ni Yang Ryung, kaya't mabilis niyang tinanong ang binata kung nais na ba nitong mamatay. Totoo nga raw ang mga sinabi ng binata na hindi pa sapat ang kanyang mga naranasan kahapon, at mukhang kailangan daw doblehin ni Yang Ryung ang dami ng lason na kanyang susubukan ngayon, at habang pinagmamasdan ni Yeonmyung ang binibini ay unti-unti namang namumula sa galit ang binatang si Jonggil na nasa kanyang harapan. Ilang sandali pa ay nanggigigil na inambahan ng suntok ng galit na binata ang ating bida, sabay sabing hindi niya raw gusto ang ikanikilos ni Yeonmyung. Hindi nga raw maganda na hindi nito pinapansin ang nasa harapan niya, kaya't gusto niyang turuan ng leksyon ang binata, pero nanlaki ang mga mata ng hangal na si Jonggil, dahil hindi nga lang nagawang iwasan ni Yeonmyung ang kanyang suntok, umatake rin ito pabalik sa kanya. Habang nakahawak ang binata sa mukha ni Jonggil, ay mabilis niya itong ibinaon sa lupa kasama ng buong katawan nito, at agad na nawalan ng malay ang hangal na binata. Hindi naman makapaniwala ang dalawang kaibigan nito sa kanilang nasaksihan, dahil hindi nga lang nagawang talunin ni Yeonmyung ang mas malaki at mas malakas na si Jonggil, nawalan pa ito ng malay sa isang atake lang. Hindi nga raw dapat ito naging posible dahil hindi naman nagsanay ang binata ng martial arts, at kung marunong man siya ay bakit naman ngayon niya lang ito ipinakita. Sumagot naman ang binata na walang dahilan para hindi niya kayang gawin ang anumang kayang gawin ng tatlo, at habang naglalakad palapit sa kanila si Yeonmyung, ay hinamak nito ang kanilang mga kakayahan na manalo sa nalalapit na paligsahang magaganap. Hindi naman maintindihan ni Munchan kung paanong tila ba naging ibang tao ang ating bida sa loob lang ng isang gabi, at habang pinapakalma ang sarili ay naghanda na rin siya sa kanyang pag-atake. Hindi nga raw nag-ingat si Jonggil kanina kaya siya natalo, at dahil hindi niya gagawin ang parehong pagkakamali, ay nakasisiguro siyang iba ang magiging resulta kapag siya na ang lumaban. Dagdag pa ni Munchan, maraming taon silang nagsanay para paghandaan ang paligsahan, kaya't imposibleng matalo sila ni Yeonmyung na hindi naman nagsanay ng matagal na panahon gaya nila. Ilang sandali pa ay umatake na ang hangal na binata gamit ang isang patalim, at habang papalapit na kay Yeonmyung ang sandata ay hinamon ni Munchan ang ating bida na subukan ang kanyang kakayahan. Pero hindi gaya ng kanyang inaasahan, ay nasundan ni Yeonmyung ang bawat segundo ng kanyang pag-atake, at mabilis niya itong sinalag para mapigilan si Munchan.
Ilang sandali pa ay napansin na ni Moon-chan na unti-unting lumalakas ang presyon na nanggagaling sa kamay ng ating bida, na mabilis ring umaakyat sa buo niyang braso papunta sa kanyang katawan. Matapos pilipitin ni Yeon Myung ang kanang kamay ni Moon-chan, ay makailang beses itong umikot sa ere, sabay sabi ng binata na kung ganito lang daw ang kakayahan ng mga kalahok sa paligsahan para sa susunod na pinuno, ay nakasisiguro na siya kung sino ang magtatagumpay. Sa kabilang banda, sa loob ng bulwagan ng angkan ay nagtipon ang mga nakatatandang miyembro ng mga tang, upang pag-usapan ang nalalapit na kompetisyon para sa susunod na pinuno. Ang bulwagang ito nga raw ay ang tirahan ng pinuno na kung saan ginagawa ang mahahalagang desisyon, pero dahil matagal ng bakante ang posisyon ay ginawa muna itong lugar kung saan nagtitipon ang mga elder. Nang magsimula ang pagtitipon, mabilis nilang pinag-usapan ang tungkol sa partisipasyon ng apo ng dating pinuno, para sa gaganaping kompetisyon. Bagamat nabawasan ng araw ang mga kalahok sa paligsahan, ay kailangan pa rin nilang pagdesisyonan ang tungkol sa ating bida. Hindi pa rin daw nito opisyal na sinasabing sasali siya sa competition, pero nalalaman naman daw nilang lahat kung paano siya bugbugin ng ibang mga bata sa araw-araw. Wala silang narinig na magandang bagay na ginawa nito, at wala rin silang nakitang pagbabago sa kakayahan ng binata, kaya't sa palagay nila ay pwede na siyang hindi isama sa mga kalahok sa paligsahan. Kahit nga raw siya pa ang apo ang dating pinuno, ay hindi raw magiging kaduda-duda para sa iba kung hindi siya isasama, dahil mas magiging malaki raw ang problema kung may isang mahina sa martial arts ang sumali, at ibaba ang tingin ng iba sa level ng competition. Sa parehong sandali, habang nag-uusap ang mga elder ay naglalakad na papunta sa bulwagan ng ating bida, habang nakahawak sa buhok ni Yang Ryung na hila-hila itong kasama niya. Nang makita ito ng dalawang lalaki sa labas ng bulwagan ay nanlaki ang kanilang mga mata, sapagkat nakikilala nila ang binibini na isa sa mga kasali sa nalalapit na paligsahan. Maya-maya pa ay nakarating na ang binata sa silid kung saan ginaganap ang pagtitipon, at mabilis nitong binuksan ang pinto at pumasok na kasama ang walang malay na si Yang Ryung. Nagtaka naman ang mga nagtitipon kung bakit pumasok na lang basta ang ating bida sa isang mahalagang pagtitipon, bukod pa rito ay tungkol sa kanya ang kanilang pinag-uusapan. Hindi nagustuhan ng isang elder ang ginawa ng binata, kaya't mabilis nitong tinanong sa ating bida kung nalalaman niya raw ba ang kanyang ginagawa. Sumagot naman agad ang binata na may dahilan kung bakit siya pumunta, at nagpasalamat sa elder sa ginawa nitong pagtatanong. Natahimik naman ang buong silid sa ginawang pagsagot ni Yeon Myung, dahil hindi nila inasahan na maririnig nila ito mula sa isang binata ng araw-araw inaapi ng kapwa niya bata. Maya-maya pa ay napansin na ng mga elder ang hawak ni Yeon Myung sa kanyang kanang kamay, at nang ipakita ng binata ang mukha ni Yang Ryung, ay nanlaki ang mga mata ng mga elder sa sobrang gulat. Pero bago pa man may magsalita sa kanila ay agad na sinabi ng binata na sa matagal na panahon, ay tiniis niya ang pambubugbog na ginagawa sa kanya, pero ngayon ay hindi niya na raw ito gagawin pa. Mabilis namang nagpakita ng galit ang ibang kasali sa pagtitipon, at sinabing hindi raw katanggap-tanggap kahit kanino nasakta ng isang kalahok sa competition. Isa rin daw malaking krimen ang ginawa ng binata, kaya't tinanong nila ito kung nalalaman ba niya ang batas ng kanilang angkan. Sumagot naman ang binata na pamilyar siya sa batas ng mga tang, pero wala naman daw problema kung ang alitan na naganap, ay sa pagitan ng mga kalahok sa paligsahan. Dahil sa mga sinabi ng ating bida, ay muli siyang tinanong ng isang elder kung tama ba ang kanilang narinig, na opisyal niya nang pinapaalam sa lahat ang kanyang pagsali. Nang tanungin naman ng binata pabalik ang elder kung hindi pa ba sapat ang kanyang ipinakita sa kanila para makasali sa paligsahan, ay sinabi nitong maaari nilang tignan sa labas ang kalagayan ni Moon-chan at Jong-gil, na kilala bilang mga salarin sa araw-araw na pang-aabuso sa kanya. Hindi rin daw dapat maging problema ang ginawa niya sa tatlong hangal, dahil sinunod niya lang ang isang batas ng kanilang angkan, na ibalik ang paghihiganti ng 10 beses. Sandaling natahimik ang silid pero maya-maya pa, ay nagsalita na ang mga kasama sa pagtitipon laban sa ginawa ng binata. Ginagamit lang daw ni Yeon Myung na dahilan ang batas ng pamilya, para makatakas sa krimen na ginawa niya sa mga kalahok sa paligsahan. Hindi na nga raw usapan dito kung magiging kaduda-duda ang competition kung hindi siya isasali, dahil sinaktan niya pa rin ang kanyang mga katunggali, na mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang angkan. Pero hindi sang-ayon ang elder sa mga sinabi ng kanyang mga kasama, at nagpas siyang hayaan ang binata na makasali sa competition,
na siya namang ikinagulat ng husto ng lahat dahil iba ito sa kanilang inasahan. Napatunayan nga raw ng binata na karapat-dapat siyang sumali, at hindi raw tamang gawin na basta na lang pigilan ng tunay at kwalipikadong binata na sumali sa competition. Dagdag pa ng elder, sana raw ay magkapantay ang kumpiyansa ng ating bida at ang kakayahan nito sa martial arts, dahil kung hindi nga siya mananalo sa gaganaping competition, ay personal siyang paparusahan ng matanda sa mga ginawa niya ngayon. At dito muna natin panandaliang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.